merong nag-chat sa akin, tinatanong niya ako kung ano raw ang masasabi ko dun sa ginawa ng bandang Shackle, yung vocalist nila, no? Yung medyo nagtantrum yata siya, tapos binagsak niya yung mic dun sa microphone, no? Ano daw ang masasabi ko ron bilang nagsa-sound system? Ako siguro bilang nagsa-sound system, no? Dapat yung banda na yun, dahil isa sila sa mga sikat na banda eh, dapat yung banda na yun, meron silang sarili nilang dalang sound technician sa mga latang event na pinupuntahan nila. Kasi yung mga nagsa-sound system na yan, pag actual na nag-perform na yan at yung mga banda, halimbawa kagaya ng Shackle banda, medyo late na dumating yan or baka sumalang na lang yan basta-basta sa stage na hindi nagsa-sound check. Dapat yung mga banda na yan, nagsa-sound check muna yan bago mag-perform. Dapat ganun po ang ginawa kasi iba yung actual na eh, iba yung actual na ng pagse-set up, no? Yung sound check iba na yung actual noon, lalo pag yung halimbawa wala pang mga tao, nagsa-sound check ang may-ari ng sound system. Pero naayos na niya yung tunog niya. Pero pag marami ng tao at nandiyan na yung banda, iba na ang nagiging setup noon dahil crowded na eh. Nag-iiba na yung tunog talaga noon, lalo pag yung sobrang dami na ng tao. Ngayon, ang nangyayari, siguro itong banda na ito ay sumalang na lang, umakyat na lang bigla sa stage, bigla na lang andun na yung kumanta. Wala man lang silang sound check ng mga instrumento nila or yung mic nila bago kumanta. Kaya ang nangyayari, syempre, pag actual na talagang kumakanta yan, andun na yung tinitimpla na talaga ng sound technician yan, ano? Kung mapapansin nyo dun sa video, halos yung mga monitor nasa harap na nung banda sa nung vocalista. Siyempre, talagang andun yung may time na talaga magpi-feedback yan kasi baka nga sumalang na lang basta-basta yon. Dapat kasi yung ganyan, yung mga banda, medyo maaga silang dumating, tapos nag-sound check na sila. Sabihin natin na isa silang sikat na banda na ang goal siguro nila ay wag munang magpakita sa tao dahil baka dumugin nga naman agad. Totoo yun. Dahil nga, syempre, dapat ang entrada niyan, yung kailangan surprise yan. Bila pagpasok niya, nandun yung magugulat na yung mga tao. Kaysa yung nakikita sila na nagsiset up, di nakikita na agad sila. So, dapat ang gagawin ng banda na yan, meron silang sariling dalang sound engineer or sound technician talaga nila, na sarili nila, na kung ano man ang ituturo nila dun sa talagang may-ari ng sound system. Dapat hindi niya inaasal yung ganun. Kasi unang-una, babato mo yung microphone. Alam mo ba yung halaga ng microphone pag kami nagpupundar, kami mga nagsa-sound system, no? Magkano ang halaga ng microphone? Magkano ang pagpupundar namin yan? Hindi rin biro. Tapos mamaya dyan, hindi natin alam kung magkano pa ang renta nung organizer mismo. Hindi natin alam, baka mura lang or talagang yun lang nakayanan nung nagpapa-event, no? So dapat hindi inaasal ng grupo na yan eh, no? Meron nga ako nabasa sa mga comment, ganito yung mga nabasa ko sa comment ha. Sabi dun sa isang comment, kala ko ba gawing langit ang mundo, ba't parang impacto dating ng ugali nito? Kasi yung kanta niya, kung alam niyo yung kantang gawing langit ang mundo, tapos ganun ang inaasal niya. Malamang nung ginawa niya yung kanta niya, may inspirasyon siya eh. Di ba kung papakinggan yung lyrics or makikita nyo yung lyrics, tapos pag piniperform mo, ganyan ang inaasal. Ay, parang iba na, no? Sabi nung isa pang nag-comment, pag sa amin ginawa yan, di bali nang hindi bayaran, wag nang ituloy ang service. Mag-show kayo ng walang sound system. Pwede namang makipag-usap at mag-sound check muna kasi naaayos naman yan bago sumalang. Wag namang iba to ang mic, kabastusan din. Kasi sabi nga nung isang miyembro ng yung vocalista ng Shackle, irespeto naman daw sa mga banda. Dapat respeto rin naman doon sa may-ari ng sound system. Unang-una, baka bigla na lang kayong sumalang, baka bigla na lang kayong umakyat, tapos bigla na lang kayong kumanta. Siyempre, iba yung timpla niyan nung nagsiset up. Tapos mag-iiba na rin ang tunog niyan mula nung nagkaroon ng crowd. Mag-iiba na yan. Kaya dapat yan. Kaya nga yung mga ibang grupo, no? Yung ibang banda, pag sumampa yan sa stage, tumutugtog muna yan kahit instrumental. Kasi tinitimpla ng nung may-ari ng sound system yan kung okay na lahat. Tinatanong yung bahista, okay na ba yung bass mo? Kung kulang pa o malakas. Okay na ba yung gitara mo? Kung dagdag pa ng malakas, dagdag ba ng treble? Dadagdagan ba natin ng bass o ng mid? O ganun. Yung singer naman, tetestingin muna yan
kung okay ba yung bass ng ano nila, nung vocal nila, o kung dagdag pa ng echo, dagdag pa ng reverb, or kung ano yung gusto talaga nung singer, no? Ganun ang gagawin. Dapat, ganun ang sound check eh. Kami mga sound system na may banda, ganun po ang ginagawa namin setup. Although nga, dahil nga kilala sila, at gusto nila ng surprise, hindi agad sila magpapakita dun sa audience nila dahil isa sila sa mga kilalang banda eh. Okay lang naman yon, tama naman yon. Pero, dapat, meron silang sariling sound technician na mismo yun ang yun ang magtitimpla ng microphone nila or nung kung ano man instrumento nila. Kasi mahirap din sa sitwasyon namin yung actual na eh. Pag actual na namin nandun na, bila na lang kumanta yan, saka namin sinesetup yan, saka namin tinitimpla talaga yung mga mixing ng sound, no? At saka yung technical na nang nangyayari na yan, talagang hindi talaga maiwasan eh. Pero hanggat maaari, sino ba naman ang gustong masira yung momentum nung nagpe-perform, no? Pero may time talaga na ganun eh. Hanggat maaari naman, iniwasan naman namin yan. Pero may time talagang ganun eh. Kung napanood nyo yung concert ni Taylor Swift, di ba? Nawala yung mic niya on stage, nawala yung mic niya mismo. So, ayun, di ba? Mga ano na yan, mga licensed na technician na yan, mga licensed engineer na ng mga music yan. Pero talagang yung technical na nangyayari, meron talagang ganun, di maiwasan. No, ang ginawa, umakyat yung isang sound engineer, pinalitan yung microphone ni Taylor Swift. Tapos ito, ano ba naman yan? Siyempre, mga baryo-baryo lang yung pinuntahan mo, baka mura lang ang arkilan yan. O sabihin na natin na magaganda man yung gamit, pero talagang meron time talaga na may technical eh. Dapat hindi ganun ang inasal mo. 'Di ba? Dapat nag-usap kayo ng maayos, hindi yung kung kailang maraming tao, actual mong sasabihin, magmumura pa. Eh di siyempre, unang-una, sa dami ng event siguro nung may-ari ng sound system na yan, marami na magagandang achievement yan. Tapos nung sa inyo sumalang yan, pinagsabihan nyo ng gano'n, parang napahiya naman din yung tao. Di ba? Napahiya naman yung may-ari ng sound system. Dapat pinag-uusapan nyo ng maayos. Or dapat nga, dumating kayo ng maaga, kung ayaw nyo magpakita sa tao, dumating kayo ng maaga para makapag-soundcheck yung grupo mo, or meron kang sarili mong may dala kang sound technician para technician mo ang sisihin mo kung magkaroon man ng aberya na ganyan, di ba? Yung iba namang banda kasi, syempre ang alam lang niyan yung sound nila, timplada ng sound nila, pero iba pa rin yung iba pa rin yung nasaan doon ka na sa may audio mixer eh. Tapos marami ka nang sinisetup, marami ka nang nakasetup na ganun. Magkaiba yun kaysa dun sa ikaw bassista, gitarista o drummer ka man or ikaw yung vocalist. Siyempre, iba yung timpla na alam mo ron eh. Samantalang kami, inaayos namin, binabalansin namin lahat yan, isa-isa sa inyo. Kaya nga tinatanong namin kayo o tinatanong namin kada isang miyembro kung okay na ba yung gitara nila, kung okay na ba lahat yun, okay na ba yung bass nila, okay na ba yung piano nila, kung lalakasan pa ba o hihinaan o lalakasan ng treble. Di ba? Dapat ganun eh, ganun ang pakipag-usap. Hindi yung actual magtatantrum ka. Ano ba naman yan? Sabi pa rito, may technical problem nga, pero wag naman sanang umastang ganyan. Tinalo mo pa ibang professional na vocalist pag ganyan. At sana, PA din kayo na sa grupo nyo. O dapat nga, may PA nga talaga yan eh. Para yun yung nangunguna, no? Or yung PA mo, may kasama na rin sound technician. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Wala kayo kasama sariling sound technician, engineer para mag-assist ng mix nyo. Siyempre, dapat be professional pa rin eh, di ba? Hindi yung, ando na yun, nagkakapahiyaan na talaga. Actual na yun, ang dami-daming tao. Tapos yung kanta mo, gawing langit ang mundo. Pakinggan mo yung lyrics. Basahin mo uli yung lyrics ng kanta mo. Di ba? Tapos yung inaasal mo naman parang hindi panlangit ang mundo. Unang-una, kung nakita ko lang hindi ko lang nakita talaga ng personal, pero nakikita ko sa video, halos sa napakaliit ng stage nung pinag-performan. Tapos yung mga, ang tawag dito, yung mga speaker, siguro halos nasa tabi na nila yan. Talagang may time talaga, mahihirapan talaga ang sound technician yan, lalo na actual na, yung bigla na lang sumalang. Talagang dikit na dikit yung vocalist o yung mga mic nandun sa halos malapit na sa speaker, no? Tapos wala ngang sound technician, bigla na lang sumalang. Nako, talagang mahirap yun. Yung actual na nagkakantahan nagtitimpla ngayon yung sound technician ng sound system. Yung kaya nga nag-feedback yan, malamang. Tapos
hindi agad naayos ng sound technician dahil baka natataranta dahil nakikita yung inaasal ng vocalista. Pero yun lang masasabi ko. Maling-mali po yung sisirain or ibabagsak mo yung microphone. Hindi po biro para sa amin yan yung magpundar ng ganyang gamit. So kung mayroong problema man na technical problem, pwede pong pag-usapan yan. O, di ba? O kaya, yung kagaya ng sinasabi ko kanina, magpadala ka ng sound technician mo, yun ang paunahin mo dun sa event. Dahil kung ayaw mo magpakita agad sa mga tao, paunahin mo yung sound technician mo, timplahin mo yung dapat timplahin, turuan mo yung sound technician, yung may-ari ng sound system na ito yung timpla ng mic ni ganito, ito yung timpla ng gitara ni ganito, para maiwasan yung ganung technical problem. Kasi hindi lang yan, dapat, saka itong grupo na to, dapat lagi kayong ready sa mga ganyan. Kasi baryo-baryo yung mga pinupuntahan nyo, hindi maiwasan yung mga ganun talagang sistema. No? Dapat habaan din nyo rin ang pasensya nyo. Yun lang.